Hey, Gen Citizens! Welcome to another episode of Generation Zaya, your weekly tambayan for real talk, fun vibes, and Gen Z stories. Ang talk show na kung saan tayo ang sentro, atin ng kwento. Ako ang nag-iisa, walang katulad, natatangi, Francis. Last week, ating natunghayan ng kwento ni Ken kung saan nabigyang diin natin ano nga ba ang lakas at halaga ng pagkakaroon ng support system mula sa pamilya at ating mga kaibigan. At iniwan tayo ni Ken ng isang inspiring message. Ang kanyang sinabi ay focus on the present rather than the future. Actually, sobrang inspiring talaga. No? Alam mo yung meaning talaga from the quote pa lang. So, today, another story na naman ang ating maririnig, matutunghayan at syempre, mayroon na naman tayo mga bagong matututunan. Pero this time, hindi lang ito tungkol sa pangarap, kundi sa kung paano mo ito gagawin reality. Isang student na nagsimula lamang sa isang simpleng idea, pero yun pala yung magiging daan niya para sa isang malaking opportunity. Paano nga ba niya nagawang i-turn ang passion to profession? Yan ang ating aalamin sa kwentong siguradong makaka-inspire sa bawat estudyanteng nangangarap dito lang sa kwentong Gen Z. Alright! Para naman mas malaman natin ang kwento na ating pag-uusapan ngayon, makakasama natin ang mismong estudyanteng nagpatunay na hindi kailangan maghintay ng right timing para magsimula. Dahil ang isang simpleng idea na meron ka ay pwedeng makapagbigay sa iyo ng opportunity. Kahit estudyante pa lang ay pinutunayan niyang walang hadlang ang edad o oras. Kung determinado ka at you have goals set in your mind, you can achieve whatever you want. Let's all welcome our guest for today, ang creative at goal-driven student entrepreneur, TJ Villafuerte. Woo! Ayun! So TJ, thank you very much for accepting our invitation for this show, no? We're excited to hear your story. But before anything else, say hi muna sa ating Gen Citizens who are watching right now. Okay. Hi Gen Citizens! I am Tejasim Villafuerte, BSBA, major in marketing, and 4th year na. And thank you for inviting me as well, and it is my pleasure to be part of your show. Actually, narinig namin yung kwento, man. Honestly, it's so inspiring. Kaya, gustong-gusto namin iparinig din ang storya mo sa ating mga Gen Citizens. So, TJ, pag-uusapan natin ngayon ng isang bagay or topic na for sure maraming students din ang makaka-relate. Lalo na yung mga students na gustong magsimula ng business habang nag-aaral. We heard kasi na yung isang hobby mo or yung idea is naging way sa'yo para makakita ng opportunity to start your business. Ang saya lang isipin na minsan yung simple na naiisip mo lang, accidentally or occasionally, pwede na pala siya natin gawing business, no? Small man or hindi. Kaya ikaw mismo na nasa harap natin ngayon, nasa harap ng ating Gen Citizens ngayon, ikaw isa kang living example or living proof, kumbaga, nung idea turned to reality na yon, no? So tell us, paano nga ba nagsimula yung journey mo dito sa small business na meron ka ngayon? Actually, bata pa lang kasi ako, nag-try na ako mag-bake, yung mga nakapack pa na ready to bake na. Oh. So, tas nag-start pa lang ako sa microwave. Then, sabi ko, ba't ang tigas nung bread? Oo, yung mga ready-made Yes, kasi, ready-made, diba? tas Oo. microwave pa lang. And then, until naging curiosity ko na sabi ko, dapat yung maayos na bread naman sana magawa ko. Cupcake, nag-start ako sa cupcake. And then, ayun, nag-try ako mag-search sa YouTube. Then, hanggang inaral ko siya ng inaral. So, bata pa lang ako, naging hobby ko na and passion yung pagbe-bake. And then, ayun, until noong 2023, January, preparation for New Year's Eve. So, nag-start ako mag-bake that time again. Nag-stop ako ng before 2023. Tapos nag-start ulit ako nung New Year's Eve preparation. Tapos sabi ko, parang gusto ko mag-bake ulit. Then, bumili ako ng ingredients. Tapos, after that New Year's Eve, sabi ko parang sayang naman yung ingredients kung di ko gagamitin. Oo, sayang ituloy mo na, Siyempre, no? mahal din yung ingredients, no? So, ayun, until nag-concept ako, nag-R&D ako, research and development ng recipe. Kasi iba-iba ang recipe ngayon eh. So, ayun, until naging satisfied ako with one recipe. Tapos,
ayun, nag-start na ako mag-isip ng mga name for my business, which is, naging Freco. Oo, yung Yes. Freco, no? Narinig ko ngayon kasi nung org fair, nandito yung Freco, Yes, right? lagi siya Nakabili ako nandito. ng 4 nun. Actually, it's so yummy. Really ba? Nagustuhan ko talaga yung cookies mo nun. So, ano yung nag-spark para mag-decide ka na, okay, sige, seryoso na, gawin na natin to, tuloy na natin to? Actually kasi, bata pa lang ako, inspired na ako sa father ko na maging businessman. Kasi ang father ko mismo is business-minded siya. So, syempre, na-inspired ako sa kanya. So, ayun, dahil doon, tuloy-tuloy na sabi ko, ito na yon siguro, ito na yung panahon para mag-bake ulit ako at maging business na siya. Kailan siya nag-start mismo, yung ano mo, yung business mo na Freco? January 10, 2023. Oh, so I heard na nag-a-attend ka rin ng seminars. Yes. Baking seminars. Yes. Last July 18, if I'm not mistaken. Yes, Yung yes. Global Pacific. Yes. Yeah, okay. So, you're so, you're so driven to your goal talaga, no? I love that for you. So, right. Hindi nga naman madali ang pag-start ng mga business, no? So, gusto namin malaman, ano yung mga challenges na hinarap mo along the way from starting until hanggang ngayon? Actually, yung pinaka-challenge talaga is yung puyat, yung time management kasi kailangan ako sa school, kasi officer din ako. Tapos may studies din ako inaasikaso, which is yun yung pinaka-priority ko, syempre. Tapos, syempre, may life din ako outside with my family and my friends and syempre, minsan love life, di ba? Bakit minsan lang? Dapat palagi. Syempre palagi pa din, pero yung priority pa din natin, syempre yung studies, business, tapos the rest na yung iba kasi mas maintindihan naman nila. And ayun, pero so far so far masaya ako sa business ko kasi nakakatulong siya with my allowances and bisa nakakatulong na rin siya sa akin pambayad ng tuition ko. Actually, ang ganda na sobrang independent ka ngayon dahil sa business mo, no? Yeah. Yun yung nagiging result ng business, ng hard work mo, na yung mga puyat mo, ganyan, no? Grabe, nakaka-proud na malalaman mo isang estudyante, independent na siya dahil meron na siyang sariling business. Even though hindi kita kaklase, I am so proud of you, TJ. Thank you. Ito yung pinaka-curious ako, gustong-gusto kong tanong kanina pa. Saan nanggaling yung name na Freco? Actually, nanggaling siya sa fresh cookies. So, tas short ko lang. So, naging Freco. Yes. Ang witty. I love it. Nagtataka ako nung bumili ako. Iniisip ko talaga, Freco. Siguro iniisip ko, meron kang like pangalan na kinumbine nga. Oo. So, ano naman ngayon yung ino-offer ng business mo na Freco? Actually, nag-start ako with cookies lang muna. Kaya fresh cookies. But then, of course, as a baker, gusto ko rin expand ng knowledge about baking ko. So, I try to do some other recipes then and other pastries like cupcakes, cakes, banana loaf, banana bread, like that. And mga cream puff, eclair, ganyan. Yeah. So, up until now naman, nag-explore pa ako sa baking. Tuloy-tuloy yung pag-expand mo sa Yes. Freco. Oh my God, that is so good! Sige, we will dig deeper mamaya about Freco, no? Yung question ko naman ngayon, kasi syempre nakaka-curious din talaga to. As a business owner, tapos student ka rin right now, tapos 4th year ka pa. Yes. You have deadlines, may sinasalihan ka ring org if I'm not mistaken, no? You have responsibilities to that, and syempre may buhay ka rin outside everything. You have an outside life. So how do you manage your time? Actually, very challenging siya. Hindi siya madali. Pero dahil nga gustong-gusto ko yung ginagawa ko, na gusto ko after ko rin makapagtapos, may ma-build akong business talaga. And of course, as a student, talagang ginagal ko siya na kasabay ng business ko. Tapos, ayun, kapag minsan puyat talaga o kaya minsan nakakatulog na ako sa klase, which is sana wag yung gayahin, guys. Dapat talaga time management kasi nakakatulog na ako dahil nga sobrang puyat dahil nagbe-bake ako madaling araw, ganyan. Kasi may mga orders ako for tomorrow. So, ayun, at first hindi talaga siya madali. May times na rin na nag-stop ako kasi nga may responsibilities ako sa org ko before yung JBC.
Yan, shoutout sa JABC ngayon. So, ayun, hindi siya naging madali, but ayun, dahil din sa JABC natutulungan nila ako kasi pag tuwing may mga event, nasi-showcase ko yung products ko sa tuwing Yung event. katulad na sa mga, yung Yes. booth nun, no? Yes. Nagawa mo na siya before, hindi yun yung pinakauna. Yes, nagawa ko na siya before, simula first year ako. Talaga? Ayun, lagi ko Oh na my God. pinopromote si Freco. So ayun, hindi naging madali, pero dahil gusto ko yung ginagawa ko, nag-enjoy ako, hindi siya nagiging mahirap sa akin kasi ayun, very passionate naman ako sa ginagawa ko. Hindi siya business lang, hindi lang siya work na ginagawa ko. It's because of masaya ako sa ginagawa ko at mahal ko yung ginagawa ko. Iba talaga yung feeling kapag yung gusto mo talaga, no? Iba Yes. talaga yung nabibigay ng passion sa'yo, yung Yes. burning passion na para makapag-drive na ituloy mo kahit sobrang pagod ka na. Grabe yung grabe yung ganun na feeling kapag talagang gusto mo ginagawa mo. Yon, nakita natin ngayon na may possibility sa bawat bagay na ginagawa natin. Gaya nung sa'yo, occasionally, like what you've mentioned, gumawa ka lang ng cookies, tapos biglang nag-boom into business. And Yes. honestly, that is so good for you. Dahil lang sa ayaw mo natitira yung mga ingredients. Naintindihan ko yun, dahil sa inflation rate ngayon, napakamahal na ng mga Siyempre, bilihin. very kuripot tayo eh. Yes. Lalo na accountancy. Yeah. Tama ba? Business marketing. O business marketing pa pala. Siyempre, mas lalong iisipin yan yung ano. Yeah. Kaya, I love that for you na yung small idea na yon, yung passion mo, you turned it into a business. Tapos yung business mo, I think and I know na it is blooming right now. No? Yes. Kasi yung cookies mo naubos. Oo, within just for 3 hours, 3 to 4 hours na ubos Talaga? agad. Yung cookies mo last Yes, time? tas on the spot, may mga nag-good feedback talaga. Tapos binabalikan nila yung name ng Freco. Sabi nila, ay, mali pala yung kaya di ko ma-search kasi mali yung name na na-search nila. Oo. So, binalikan talaga nila kung ano yung name ng Freco para i-follow kasi nasarapan sila. And very satisfied daw sila. Naka-follow na rin ako dyan. Oh. Kasi nasarapan ako sa cookies mo nun. Thank you for that. We love how you prove to us that being a student doesn't stop you from starting something that could help yourself to earn. You reminded us that small hobbies or passion can truly lead to purpose if you have the heart to do it. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at kasiyahan dahil sa aming pagbabalik, we are going to turn Zaya Mode on! Gen Citizens! Ang Gen Z word of the day natin ay bet, also known as yung pinakamaikling paraan para sabihin na okay, game. Food trip later, bet. Coffee after class, bet. Libre kita, bet na bet. Ikaw, anong bet mo today? Hi! Kung kanina na i-share ni TJ ang kanyang background sa business niya, this time,
mas aalamin pa natin ang kanyang preferences, style, routine when it comes to baking at ang naging journey niya all throughout sa kanyang baking business. So, we're going to play Fast Talk. Freco edition. Number 1, sweet or salty? Sweet. Crunchy or chewy? Syempre chewy. Cookie or crinkles? Cookie. Chunky choco or OT choco? Chunky choco. Red velvet or choco mallows? Red velvet. Hard dough or hard exam? Hard exam. Burnt cookies or late delivery? Late deliveries. More orders or more sleep? More order, syempre. Favorite cookie flavor to bake? Chunky choco. Favorite time to bake? At night. Best compliment from a customer is? Tulad na sabi mo kanina, agad na ubos. Cookie coat in one word. Love. If your cookies could talk, what would they say? Deserve mo ako. Okay, grabe. Deserve mo ko, I love that. Yes. Grabe. Parang oven sa init ang sagot. Mabilis ba kaysa sa waiting time sa pag-bake ng cookies? But wait, hindi pa tayo tapos. We are now moving on with Crumb of Truth. Here, mayroon tayong paddle. Since you offer a lot of flavors sa cookies, we made this game just for you. Kaya we have here our Red Velvet Lies and Chunky Truth. May wawawin dancer pala tayo dito. So, ito yung mga paddles natin. Okay. Basically, magbibigay kami sa'yo ng scenario, tapos kapag nangyari sa'yo or nakaka-relate ka, yung itataas mo, yung red, chunky truth, I mean. Tapos yung kapag naman hindi ka nakaka-relate or hindi totoo yung nangyari na yun sa'yo, itataas mo yung red velvet lies. So, alongside, syempre, magbigay tayo ng little backstory para mas maintindihan ng ating mga Gen Z viewers, or Gen Zitizen rather, yung mga nangyari. So, are you ready? Ready. Dapat lang. Yes. So, our question number 1. You joined school events or fairs to sell cookies? Yes, of course. Ayun, one of the advantage talaga na nasa organization ako is nakakapagbenta ako ng cookies and nasi-showcase ko dito sa school. Yung Freco. Actually, tapos nakaka-relate pa yung organization mo before dyan sa pagsasell mo, di ba? Yes, especially nasa CBA kami. Oo, ayun, CBA. as a marketing student, ayun, nagagamit ko yung mga skills ko sa pagbebenta. Na-hone pa ng yung Yes. skill set mo, lalo na, so, tuwing org fair, ganon, or anong Yes. taon ng org fair yung pinaka nagustuhan mo from your first to fourth year? Ngayong itong recent talaga kasi Itong recent. mas madami ako nabebenta ngayon. Oo. Kasi ang bilis, diba? As you've Yes. said so earlier, 3 hours? 3 to 4 hours, naubos yung cookies mo. Kahit nga yung pina-reserve ko, nawala. Naagawan, no? Naagawan tayo. Okay. Question number 2. Did you stay up all night baking for big orders? Yes, truth yun. Kasi hindi siya maiiwasan, especially as a student. Minsan gabi na ako makakauwi sa school. So, pagka-uwi ko, magpapahinga pa ako. Tapos, ayun, minsan ginagabi na talaga ako. But, ayun, nag-enjoy naman ako. Kasi masaya naman ako sa ginagawa ko. If I'm not mistaken, 4th year, hindi ba dyan yung thesis nyo? Yes, ngayon Nakakasabay fourth year. pa rin, despite Yes. na may thesis ka, tapos mayroon pang big orders? Ayun, oo. Especially yung 3rd year ako pa yung nag-leader. So, talagang struggle siya. Pero ngayon, I'm lucky to have my friends na nagtutulungan talaga kami. Ayun. So, grabe, despite yung sobrang busyness ng schedule mo, no? Talaga nabibigyan mo pa rin ng time yung and that's good. Okay, question number 3. You got a cookie order while in the middle of class. Yes, that's true. So, ayun, minsan kasi nagdadala ako sa room ng extra cookies. So, ayun, tapos nagiging allowance ko na siya, syempre. Tapos, syempre, diretso tayo sa coffee shop after din. Diretso pa, Yeah, yeah. pero syempre, may pa yun. May ina-allocate ko naman yung pera ko for my allowance and for sa iniipon kong pang-bayad ng tuition. Oh, talaga? Yes. Ikaw ang nagbabayad ng tuition mo through Yeah. your business. Hati kami ng father ko, pero most of the time, tulungan talaga. That's a big, that's a big thing na. Oh my God, a round of applause for you. Thank you. Grabe. So, ang laki na ng kita mo doon sa business mo. Could we assume that or? Hindi ko sure eh. Ay, Hindi mo pa Hindi ko sure. ma-disclose eh. Hindi mo pa na-disclose. Okay, that's good. Biglaan nagka-reveal ng financial records, no?
Confidential. Confidential. Confidential funds. Question number 4. Burn the batch of cookies. Yes, truth yun. Kasi hindi siya may iwasan, guys. Kasi, for example, ako minsan pagod na ako, nakakalimutan ko na mag-timer, tapos nagmumultitask talaga ako. Minsan may nag-reply pa ako sa organization kasi madaming inquiries, madaming as a VP dati, ang daming mga requests. Yun. So, dito yung question number 2 namin kanina, no? You stayed up all night. Yes. Kaso sa sobrang puyat mo, nakakasunod ka. Hindi naman na ngayon yun. Hindi naman na nangyayari masyado. Hindi Or naman na siya. nung una lang. Yes. Kasi hindi mo pa masyado nababalance, no? Yes. And that's good, nababalance mo na siya ngayon. Tapos, actually, yun nga, sobrang sarap talaga. Thank Grabe. Agad talagang naubos yung binili ko nun sa'yo. Dapat bumili ako 10. Oo nga eh. Kaso hindi ko talaga matanggap eh. Nawala yung pinareserve ko. May nag-request kasi. Yung pala ka-org mo pa. Ka-org ko pa. Vice President ko pa. Shout out eh. Shout out po sa Vice President ko. Okay. Question number 5. Tried new flavor from TikTok. That's true. So, minsan nagka-try ako kung okay ba siya talagang gawin. But, of course, after that, gagawan ko pa rin siya ng sarili kong twist or I'll make it in innovative way talaga. Ano yung may flavor ka na ba from TikTok na binigyan mo ng innovative twist tapos nabenta mo na naging bestseller din or meron ba? Yes, which is yung red velvet ko din. Pero ngayon, tinaray ko siya with almonds. So, agad siya naubos agad. Actually, Yes. yun nga yung nakita ko. Dumaan ako sa sa booth nyo, pagkadaan ko, 6 pa. Tapos, pagbalik ko, 2 na lang. So, pinareserve ko na. Tapos naubos. Pagbalik ko ulit, wala na yung red velvet ko. Okay. Grabe, sama ng loob ko. No? Talagang... Okay. Question number 6. Received a bad review that actually helped you improve your recipe. That's true. So, minsan talaga, hindi siya may iwasan. Pero as a business owner and as a marketing student, naiintindihan ko yung mga ganun na pangyayari, which is inevitable talaga siya. But as someone na open-minded talaga, na business owner, tinitake ko yung mga failures ko or mga mistakes ko as a lesson para ma-improve ko yung business ko talaga. Yun talaga yung pinakakailangan kapag business owner. Yes. Kapag business owner ka, yun yung pinakakailangan mo, no? Yes. Yung open-mindedness. Kasi hindi mawawala yung time na makaka-receive ka ng criticisms. Yes. Diba? So, question number 7 natin. Used your school allowance to buy baking ingredients. Actually, that's a lie. Kasi, ayun nga, ako naman yung nagaan ng sarili kong allowance. So, yung mga sarili kong allowance, nakukuha ko din siya from my business. So yung allowance mo, hindi na nanggagaling sa parents mo, kundi sa business mo na. Actually, nagbibigay pa rin naman sila, but Nagbibigay most of the sila. time, Ikaw ginagamit- na? Yes. Oh my God, that is so good. Grabe yun, no? Nakakagulat yun, yung sobrang independent mo na at your 4th year, tapos 22 years old. Yes. I'm so proud of you. Okay. Question number 8 natin. Used your family or friend as a taste tester for every new flavor. Of course, it's so true. So, syempre, nag-start pa yan sa family ko muna. But na lang yung ate ko is very food critic siya. And, ayun, most of the time, ang nasasabi nila is too much sweet. So, doon ko tinry na mas lessen yung sweetness ng cookies ko. Hanggang sa, ayun, na-achieve ko yung perfect recipe for my cake. Alam mo, feeling ko kailangan mo pa ng bagong taste test. Feeling ko libre-libre ako. Feeling ko magchat-chat na ako sa inyo kapag kailangan mo ng taste test. Sige, next time. Okay. Question number 9. Made new friends because of your cookie business. That's the truth. Kasi, ayun nga, tulad mo. Actually, tulad di mo, ba? Dahil sa first time kitang naka-interact nung sa booth namin. Nung sa business, oo. Yes. Tapos, ngayon, ayun, naging close na. Agad-agad, nag-click agad. Dahil sa cookies mo na talaga, oh my God, grabe. Kasi talaga nung first bite pa lang,
ramdam mo na yung ramdam mo na yung parang sobrang sarap talaga and yung flavors talagang grabe, hindi ko siya ma-explain. Words can express yung sarap. Kaya, my God guys, kailangan nyo ng tikman ng mga cookies sa Freco. Anyways, biglang nag-advertise. Follow niyo yung Freco. Okay, question number 10, our last question. Felt genuinely happy knowing your cookies made someone's day. Yes, of course. Ayun, minsan kasi ginagamit din siya for a gift, ganyan. Tapos may, nag-cater ako for Dibu, sa christening, ganyan. So, ayun, masaya ako kasi nagiging part yung Freco ng journey nila. Tapos yung iba, ginagamit nila sa panliligaw nila, ginagamit nila na regalo sa mga liligawan nila. So, I'm very glad na naging part yung Freco ng journey nila. Actually, no, binigyan ko rin yung crush ko noon. Oh, that's why. Hindi ko lang alam kung nasarapan siya kasi binigay ko lang. Pag nag-chat na siya sa'yo, Tapos tumakbo na ako. pag nag-chat na sa'yo, alam na natin. Hindi pa siya nag-chat eh. Baka Dapat may yata baka may nilagyan ko right timing. ng gayuma pa. No? Ay, sige, next Kaso time. baka sa'yo na ma-in love, no? Ay. That was a lot of chunky truths, no? Dun sa nabanggit natin na question sa'yo. Ang dami naming nalaman as in. Hindi lang sa pagbe-bake mo, kundi yung sa buhay mo na rin as a student. And yung routine, yung dedication, and yung passion mo na binigay dun sa business mo bilang isang studentpreneur. O, di ba? Gumawa pa kami ng bagong word for you! Thank you! Maraming salamat sa pag-share ng mga sweet crumbs of truth with us. You're truly baking dreams and spreading happiness one cookie at a time. And that's it for Zaya Mode On. Coming up next, pag-uusapan natin ano nga ba ang real recipe behind TJ's journey. Stay there as we go for final Say Ya! Ay, oo nga pala. Pinakita ko TikTok trend kagabi. Tara, gawin natin. G, pero may load ka ba? Bahala sa'yo. Mag-load na ako sa Gcash. Sige, G. Pero kain tayo. Okay, pero wala ako sa cash eh. Don't worry, Gcash na lang. Okay, G. Ay nako, ikaw ako sino. Hello, kuya. Hello, ma'am. Parcel niyo po. Ay, yung parcel ko po. Wala po kasi ako sa bahay. Pwedeng Gcash ko na lang po. Sige po, send ko na lang po Gcash na. Okay po, G. Iba talaga pag lahat sila G. Kaya ako, G na G sa Gcash. Kausap mo. Ha? Wala. Tara na, umalis na tayo. Ikaw, G ka rin ba? Did you know the word set holds the record for the most definitions in the English language? The Oxford English Dictionary lists over 430 meanings. That's right, 430 plus ways to use just 3 letters. It can be a verb just like set the alarm, a noun, I bought a new TV set, or even an adjective. It can also be used in expressions like ready, set, go. This is Factually Zaya. See you sa next Fan Fact. And we're back! There you have it! Nandito na tayo sa ating final segment, ang Final Say Ya.
So TJ, I would like to ask you, after everything na na-share mo dito sa ating talk show, what's one crumb of truth that you've learned from starting your business? Can you share it with us? Kasi alam namin na merong mga students out there na aspiring to start their own business katulad mo. Ayun, ang masasabi ko lang, huwag kayong matakot mag-try if talagang gusto nyo yung gagawin nyo. Kasi kapag ang tawag dito, kapag pag dinexan nyo pa siya, tatama rin na kanyang tatama rin. So, start nyo na siya. Kung naisip nyo siya ngayon, start nyo na siya agad-agad para magkaroon na ng progress agad. Ayun. So, of course, hindi maiiwasan yung struggles dyan. Yung mahihirapan ka muna at first kasi maggagawa ka pa ng R&D mo, perfect mo pa yung mga recipe mo, ganyan. So, at first wala ka pang customers, pero eventually, syempre, maniwala lang kayo sa business nyo. Ayun, ang pinaka-tip ko lang sa inyo, paniwalaan nyo yung business nyo. Kayo ang maunang dapat maniwala sa business nyo para mas maraming maniwala sa inyo. Actually, dagdag ko lang din, no? Feeling ko makakatulong din dyan kung hindi ka matatakot magkamali. Yes. Kasi kapag nagkamali ka, doon ka matututo, tapos kapag natuto ka, doon ka mag-grow. Yes, tama yan. Diba? So another question for you. What's your proudest moment so far? Na yung masasabi mo na lang na worth it lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng stress. Ayun, ang masasabi ko siyang worth it talaga the moment na nakapagbayad ako ng tuition fee ko. As in Ayun, full? Or, yes, talaga? First Oh my sem, God. yung first sem lang muna. Hindi ko kinaya yung buong sem. But first sem, nabayaran ko siya through my business. From my business. Oh my yes. God, that is so good. You're flourishing, no? Grabe, kahit yun talaga, doon mo talaga masasabi na worth it lahat ng pagod mo, no? Kasi Yeah. kanina nabanggit mo na nagtitisis ka, tapos may mga orders, tapos yung puyat, yung stress, grabe. Ginagawa ko rin kasi siya for my family. And gusto kong tulungan talaga yung father ko. Alright! Before we end, may chalkboard tayo dyan sa likod, no? And gusto namin isulat yung final takeaway mo dito sa ating last question. If your cookies could tell a story, what message would they share with the other dreamers out there? Sulat natin sa sa chalkboard para mas matandaan ng ating Gen Zitizens. Anong meron? Bakit ang final takeaway nyo is it's never too late? Bakit yun? Kaya nasabi ko it's never too late kasi kasi syempre di natin maiiwasan minsan mapaghihinaan tayo ng loob kapag may mga ma-receive tayong bad reviews, and especially kapag minsan sa sobrang busy natin nawawalan tayo ng time sa business or sa mga bagay na gusto natin ginagawa. So it's never too late to start again. Kahit mag-stop ka na mag-stop, it's never too late to come back and to try again. So kaya ako nasabi it's never too late. So parang related din yan sa sa parang quote na the best moment or the best time to begin is now. Yes. Diba? I have one more final question. If your cookie is a song, what song would it be? And why? Tapos sample na rin. Ito, favorite song ko siya kasi kinanta siya sa akin ng special someone ko. So, of course, ma-relate ko din siya sa cookies kasi ito siya, yung kanta. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Ayun. So, ayun. Magagamit. Kapag kinain mo si cookies, para ka na may kasamang special someone mo na siya ang payapang hinahanap-hanap mo. Thank you so much for sharing your story with us today. Ang dami mong na-inspire. I'm sure na ang daming mga gusto maging studentpreneur din, Yes. katulad mo, na magsistart na rin yan ng business. Let's hope that they will grow and they will flourish hanggang sa mabayaran na rin nila yung tuition nila, katulad mo. Before we end this session, Gen Zitizens, we've prepared a question for you. Be sure to comment your answers. Here's #GenZeaChallenge. Gen Zitizens, heto ang tanong namin sa inyo.
If you could turn one passion into your dream job, what would it be? Comment your answers and don't forget to use hashtag GenZea Challenge. And that's it for today's insightful episode. Thank you so much to our amazing guest, TJ. Ang dami naming natutunan sa'yo mula sa iyong mga journey, mga challenges na hinarap mo from starting up until now na nakatayo and sobrang prospering ng business mo. We hope that your story continues to inspire our Gen Zitizens. With that, ano yung last message mo sa ating Gen Zitizens? Ang last message ko lang sa inyo, tulad ng sabi ko kanina, it's never too late. So, start nyo na kung ano yung gusto nyong gawin and do it for your dreams, do it for your future. Kasi baka it's gonna be too late if papatagal nyo ng papatagalin. But of course, it's never too late to try and to take a risk again. But the time is now. So, ayan, simulan nyo na. Kayang-kaya nyo yan. O syempre, dahil business owner ang ating guest ngayon, bago natin makalimutan, syempre, pro-promote natin ng Freco. So, saan natin makikita ang Freco, paano mag-order, and contact number, social media pages, kahit anong i-promote mo na. So, follow nyo si Freco sa Facebook page and sa IG, meron din po kami. So, if you want to order through online, you can message through our Facebook page or IG page po. So, ayun. Follow and like Freco. Ayun, feeling ko ang dami mag-order kasi kanina ko pa sinasabi na masarap. So, dapat mag-order talaga kayo. Yes, order na kayo, guys. Gen Zitizens! Thank you for tuning in and for your endless support dito sa ating talk show na kung saan tayo ang sentro, ating ang kwento. Follow us on Generation Zaya sa Facebook and at Generation Zaya sa TikTok and IG to keep updated with what's happening dito sa Gen Zaya. Next week, may panibago na naman tayong Gen Z story na aalamin. Alam kong curious ka, kaya taabangan mo yun. This is Gen Zea. Stay real, stay curious, and always choose your vibe. See you next week, Gen Zitizens. Bye-bye!